Pinirmahan na ng Swedish Defense Materiel Administration at ng Department of National Defense nitong nakaraang May 17, ang implementing arrangement ng procurement of defense materiel and equipment, bilang paghahanda sa pag-procure ng Pilipinas sa isang klase o mga klase ng kagamitan, sa bansang Sweden. Ang implementing arrangement ay isang kasunduang naglilinaw sa mga bagay na may kaugnayan sa kagamitang bibilhin. Ilan sa nililinaw ay ang assurance of logistic supports and spare parts availability, kung saan masisiguro ng bumibili, na ang kanyang baniling kagamitan ay masisigurong palaging nasa pinakamataas na status ng kahandaan. Nililinaw din dito kung ano ang mga consequences kung sakaling hindi mangyayari ang nakasaad sa implementing arrangements. Ang mga payments procedure ay minsan nililinaw na rin sa implementing arrangements na ito. Ang seller o ang manufacturer ng kagamitan, ay nilalatag din kung paano niya maisakatuparan ang mga nakasaad sa implementing arrangements. Ang pagpirma ng implementing arrangements, ay kadalasang mangyayari bago ang magaganap na pagpirma ng isang malaking kontrata. Kaya naman, kaabang-abang kung ano ba ang pipirmahan ng team ni Swedish Defense Minister Pål Jonson, na darating sa bansa sa susunod na buwan. Sa likod ng pagdududa kung ano ba ang pakay ng Swedish Defense Minister, ang gobyerno ng Sweden nitong araw, ilang araw lamang matapos ang pagpirma nila at ng Department of National Defense sa implementing arrangements, ay nagpahayag sa media, na kinumpiman nilang ang Pilipinas umano ay interesado di lamang sa kanilang JAS-39 Gripen, kundi pati na rin sa kanilang airborne early warning at control aircraft. Tila ito ay nagsasabing ito na nga ang pakay ng kanilang defense minister sa pagbisita sa bansa. Bagamat ang pagbili sa natitirang 10 CD version ng JAS-39 Gripen, ay ang impormasyong alam na ng lahat, ngunit merong mga balitang ang mga eroplanong ito umano ay nais ng kunin ng kanilang sariling Air Force, dahil mga second-hand na Gripen umano ang ibibigay nila sa Ukraine. Kung totoo man ito, at Gripen ang bibilhin ng Pilipinas sa Sweden, ito'y nangangahulugang E-version na ang kukunin ng Pilipinas, at hindi na ang CD version. Kung magkaganon man, ang Gripen E ay maaring makikipagkompetensya na sa lahat ng multi-role fighter acquisition ng Pilipinas laban sa F-16 Viper. Ngunit kung hindi yun totoo, ito ay nangangahulugang maaring 10 CD version ang mabibili ng Pilipinas, at maaring may 2 E-version, upang mabuo ang isang squadron. Mabuti na rin ang pagkakaroon ng kahit 2 E-version, bilang evaluation na rin sa ating Air Force, kung dapat pa bang bumili ng Gripen sa susunod nilang procurement, o mag-stick na lang sila sa mga F-16. Ang pagpili ng Pilipinas sa mga Gripens, ay hindi lamang dahil sa presyo nito, kundi dahil mabilis din ang delivery nito kumpara sa mga F-16. Ang F-16 Viper ay tinatayang minimum na 6 na taon ang hintayin, bago ma-deliver ang mga eroplano, dahil sa dami ng mga naunang nag-order nito sa Lockheed Martin. Kahit ang E-version, kung ito man ang bibilhin ng Pilipinas ngayon, ay sinasabing mas mabilis pa rin ito ma-deliver ng Saab, kumpara sa F-16. Bagamat sa war experience at combat capability, ay mas magaling ang F-16 ayon sa mga dalubhasa, ngunit pagdating sa electronics warfare, ay kayang makipagsabayan umano ng Gripen E sa F-35 Lightning. Kung ito na nga ang hinihintay na kontrata ng multi-role fighters ng Pilipinas at Saab Sweden, ay kailangan din mag-celebrate ang Saab Sweden nito, dahil meron na rin silang customer sa wakas, sa halos 10 taong walang bumibili sa eroplano nilang ito. Ang Pilipinas, ay nangangailangan ng minimum na 100 fighter aircrafts base sa population at gross domestic product o GDP nito, upang madepensahan ang buong bansa. Ngunit kung nais ng Pilipinas na sundin ang standard ng mga mauunlad na bansa tulad ng Japan, Singapore at European countries, ang Pilipinas ay nangangailangan ng 140 na fighter jets. Ang Airborne Early Warning and Control Aircraft ay isa sa priority project ng Air Force ngayong Horizon 3, ano pa at nais nilang kung maari ay sabay itong darating sa mga multi-role fighters. Hindi man pinaalam sa publiko, ngunit sinasabing nilaanan na ito ng budget ng ating gobyerno. Ang halaga na hiningi ng Department of National Defense para sa AEWAC na ito, masasabing napakalaki,
na kayang bumili ng isang E-7A Wedgetails Arawak ng Royal Australian Air Force. Ngunit ang nais lamang bilhin ng ating Air Force, kung totoo ang pinahayag ng Sweden government, ay ang bagong Global Eye Arawak ng Saab, na mas advanced kesa kanilang lumang Eri Arawak system. Matatandaan, na binisita noon ng mga delegasyon ng Pilipinas ang lumang Eri Arawak ng Saab, na magbibigay sa atin ng idea, na talagang seryoso ang Air Force sa pagbisita nila sa Arawaks na yun. Ang Global Eye Arawak ay mas mura kesa E-7A Wedgetails. Ito ay nagpapakita na sinusunod na ng Department of National Defense ang budgeting method ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na kanyang binanggit ng una niyang pag-upo bilang Secretary of National Defense, na kailangang ang budget na hilingin ng AFP sa mga kagamitang kanilang bibilhin, ay kailangang hindi sinasakal, dapat ay may malaking allowance, upang hindi maapektuhan ang proyekto, sa mga pagbabago ng halaga ng dollar, at ang tinatawag na inflation. Kanya kasing nakita, na ang AFP ay laging nagkaproblema sa pagbili ng mga kagamitan, dahil kapag may pagbabago sa presyo, ay nahihirapan na itong magpatuloy sa project, dahil kinulang na ang pera, at kailangan na namang manghingi ng karagdagang budget, na kailangan pang hintayin ang susunod na taon, kaya halos laging delay ang mga pagbili ng mga kagamitan, at lalong nagpapabagal sa modernisasyon ng buong hukbong sandatahan. Mas pinili ng Air Force ang Global Eye Arawak kesa E-7A Wedgetail, dahil ang Global Eye ay mas magandang e-tandem sa mga JAS-39 Gripen, ngunit compatible pa rin sa mga F-16 o anumang Western technology. Ang pagkakaroon ng Arawak ay di lamang kailangan sa panahon ng digmaan, kundi labis din itong kailangan sa maritime domain awareness, dahil kaya nitong alamin ang buong sitwasyon ng West Philippine Sea, upang malalaman kung saan dapat nakadeploy ang mga barko ng Pilipinas, na makakatipid sa fuel, oras, at maintenance ng ating mga barko. Kung mangyayari na nga ang pagpirma ng kontrata, o mga kontrata ngayong susunod na buwan pagbisita ng Swedish Defense Minister, ay masasabi nating tahimik lang pala itong si Pangulong Marcos sa pag-improve ng ating hukbong sandatahan, sa likod ng mga pangungutya na wala pa itong nabili kahit isang kagamitan, at ang 2025 budget deliberations ay isa sa kabang-abang na pangyayari sa atin na mga defense enthusiasts, at nararamdaman nating malaki na ang defense budget sa susunod na taon, at posibleng makabili na rin tayo, sa kahit ang pinakamamahal na F-16 Vipers. Don't forget to cross your fingers.